Breaking news mga kababayan, ako po. Loren Legarda nagwala. Sino ba yan ang galit ni Marcoleta? Dito po, na real talk. Itong Department of Energy Secretary Garin. Dahil nga po, para nilang binubudol ang taong bayan na sinasabi nila na wala pang krisis sa gasolina. Pero isang araw pa lang lumundag na sa 110 ang kada litro ng gasolina. So ngayon mga kababayan, pinukpok ng pinukpok ni Marcoleta at ni Loren Legarda itong taga DOE. At isa na rin dyan mga kababayan, yung si Auntie Claire na nagyayabang na wala pa daw krisis ng gasolina. Ngayon po, sinupalpal po ni Loren Legarda. Ito po, umapoy sa galit. Nakala mo gasolina na nagliliyab sa galit. Ito po mga kababayan, talagang na-real talk sila ni Loren Legarda. Ito po. Wag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis until we define it as a crisis. We will not act in record time to save our people. So, each agency represented here must act as if we are in a crisis, because we are in a crisis. The congressional approval is needed based on the answer to the question of Senator Ontiveros. So, has it been communicated to both houses? I think a letter was submitted to the committee chairs, but naka-break po ang... Kasi po, we were willing to go on special session. May we know, number one, no GAA funds needed. It's with PNOC, and all it needed was congressional approval. And bicameral, ang dali naman. Isa lang na araw yan. May I know, kailan po binigay ng DOE sa Senado, kailan natanggap yung sulat, kailan binigay sa atensyon ng leadership at ng chair ng komite? May we know? I mean, this is what I mean. We act with urgency. It's not a matter of walang pondo. May pondo, it came from DOE's information, congressional approval. So it doesn't take too much if it's an urgent matter. We were able to pass the excise tax, and to be fair to the chair, kaagad nagtrabaho at napasa po namin. So kailan po ito? Yeah, PNOC is here, Mr. Chair. Initially, itong first two cargos actually, merong releasable fund pa si PNOCEC. That's why we bought the first cargo. And then there's a second cargo coming in. So, Ko po tinatanong yung ilang cargo. Simple question. If the DOE says that all it needs is congressional approval and the PNOC has the funds, and you said that the letters were sent because it is important that the people know that letters are not sitting in the Senate without action. We would know if there is a letter that is deemed urgent. Kasi wala ang inyong DOE secretary eh. Wala dito eh. E nandito siya last week. Sinabi ba niya sa chairman ng Energy? Sinabi ba niya sa leadership sa Senado? Wala. Ang kanyang linalabi yung biofuel. Sinabi ba yan? Because this is so urgent. It did not come from us. It came from the DOE. May I just know the date? Sir, I know you're a technical person and you seem very knowledgeable. I just need to know, it's an admin matter. Can we kindly put on record after this presentation, Mr. Chair, just bear with me, so that hindi ang itsura nakapending sa Senado, tapos sasabihin nyo, kasi po nag-break, excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan, at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan ha, kung gagamitin. Tapos, the next day, o sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi.
It was deemed urgent, napasa, tapos pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair noon, ni Senator Pia, ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concern sa mga coconut and sugar farmers. O, kita nyo mga kababayan ko kasi parang nga tayong ini-scam ng mga ito, taga DOE mga kababayan. Sinasamantala nila itong sinasabi na oil crisis sa pandaigdigang pamilihan. So kahit wala namang nagtataas po sila bigla-bigla. Tila ini-scam tayo, binubudol tayo ng mga ito. Para ding mga maleta boys ang mga ito, mga scammer na magnanakaw. So, naghihirap ang buong mundo, sila kumikita, pati DOE mga kabayan, gumagatas din. Yan pong sinasabi ng taong bayan dito. Isa rin kayo sa mga magnanakaw. Kita nyo, urgent pala itong excise tax na ito para matanggal, pero nilalaro nyo lang, pinadali-dali nyo sa Senado na pirmahan, tapos ngayon, hindi nyo inaasikaso. Tignan nyo mga komento, galit na galit. Grandstanding opportunities. Galit si Loren Legarda sa DOE. Sek, namumulitig ka daw siya. Solar Mami versus Garin, ha 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 ha. Miss Legarda, pagalitan mo kaya anak mo. Ay, mga tangalista ito, mga kababayan ko. Loren Legarda, nagalit sa hindi pagpunta ni Sharon Garin. Ayan, mga kababayan, galit na galit. Legarda, obviously corrupt, together with her son. Mga tangalista ito, mga kababayan ko. Mga tangalista, wala kayong aasahan po sa mga tangalistang ito, mga kababayan ko. Ulitin natin dito sa Net25, ito po. Ito, pakinggan nyo po ito, mga kababayan, para maliwanag. Ito po. Ayan, para maliwanag po, ibabalita sa atin ng Net25. Senador Loren Legarda, iginiit na dapat natanggapin ng Executive Department na nasa crisis situation na ang bansa para matugunan ng maayos ang kasalukuyang sitwasyon. Si Mar Gabriel sa detalye ng balita. Mar? Tanggapin na may krisis at hindi dapat magmaang-maangan. Yan ang iginiit ni Senator Loren Legarda sa pagdinig ng binuong Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee ng Senado. Sabi ng Senadora, kung nais ng pamahalaan na makapaglatag ng komprehensibong contingency plan, kailangan munang tanggapin na may krisis sa bansa dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kung patuloy daw igigit ng palasyo na walang krisis, hindi kikilos sa mga ahensya ng may urgency at mananatiling kawawa ang mga Pilipino. Sabi pa ng Senadora, dapat aminin ng pamahalaan ang mabagal na aksyon nito sa paggamit ng pondo sa pamamahagi ng tulong sa mga apektadong sektor. Tanging si DSWD Secretary Rex Gatchalian lang daw ang nakikita nilang kumikilos sa ngayon para tumulong sa mga apektadong sektor. Kinwestiyon din ng mga senador ang hindi pagdalo sa hearing ni Energy Secretary Sharon Garin, lalo't ang Department of Energy daw ang sentro ng talakayan dahil ang kanilang sektor ang pinakaapektado ng krisis. Sabi ni Legarda, dapat pangunahan ng kalihim ang paglalatag ng aksyon upang paano ay mapawi ang panik ng mga Pilipino sa kasalukuyang sitwasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Loren Legarda. Pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis action plan, marami kayong dahilan. Kita nyo? Mga mukhang pera din ang mga ito, itong mga taga-DOE. Sa ngayon po, pupurihin ko si Loren Legarda, ha. Kahit nasangkot ito sa maleta, ngayon, i-consider ko na isa po itong pagkalampag sa DOE. Pagkausapang budget, kahit madaling araw, kahit alas 3, magpuyat-puyat. Sige, puyat tayo kasi budget, bulsa dito, bulsa doon. Mga bobo, gumising kayo. Sasabihin nyo walang crisis sa gasolina.
Diba mga kababayan ko? Yan, ramdam na ramdam ang kahirapan ngayon. Mas malala pa sa pandemic. Nung panahon ni Tatay Digong, hindi ramdam ang pandemic eh. Busog na busog sa pagkain ng mga Pilipino. Ngayon, mas malala pa sa pandemic ang nangyari para tayong ginagatasan ng mga ito kasama ang DOE, ang kakapal ng mukha nyo. Yan ang sinasabi ni Loren Legarda dito. Pagka budget ang pag-uusapan, ang galing-galing nyo. Mga hinayupak kayo. O, kita nyo mga kababayan? Galit na si Loren. The Senate will not allow that unless you are not admitting that we are in a crisis situation. Then you're lost in translation o nahihibang. Because everyone must act as if we were an ICU situation. That's how it should be. Not to enrage the people and not to let the people panic. But on the contrary, if they see the government on the ground and having more than what the chair mentioned, so-called motherhood statement, Ayon sa chairman ng komite na si Senator Win Gatchalian, layo nila na makabuo ng komprehensibong contingency framework sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Kasama sa senaryo na pinaghahandaan nila ang worst case projection na abot sa 6 na buwan ang gulo sa Middle East at papalo sa $200 per barrel ang presyo ng langis sa world market. O, kita nyo mga kababayan, papaabutin pa ni BBM na mag 200 per barrel ang gasolina, mga kababayan, sa kakikilos. Gising-gising na habang buhay pa ang kabayo, habang may damo pa na makakain. Kikilos lang kayo pag mga patay na mga Pilipino. Diba? Tapos gagawin yung tanga ang mga Pilipino, gagawin yung bobo, harap-harapan na bubudulin nyo, walang krisis sa gasolina. Ba't umabot ng 110 per litro ang gasolina? Binubudol nyo kami. Sa flood control, binudol nyo na kami. Pati ba naman sa gasolina, bubudulin nyo pa rin kami? Yari kayo. Ito, galit na galit ang mga tao, mga kababayan ko. Puro impeachment inaatupag ng mga magnanakaw, puro Sara. Mahina ang kumpas kasi, leader kasi, why not call everybody na meeting and assess the target? Ano ba pwede gawin? Dapat ganun. Kuhaan ng budget, parte-parte pag andyan, problem, wala na naman budget. Naku po, bulok na gobyerno. Naku po, sabi ni Argel Ricarport, di po dapat mabigyan din ng mga mamimili ng ayuda. Halaka. Grabe talaga. Dapat gumamit na ng solar, halaka. Solar na kasi. Jerry Manalak, Maria Ligaya magpulong. Hindi po maramdaman ni BBM admin ang crisis ngayon dahil habang buhay hindi nila mauubos ang mali-malitang perang kinurap nila. Halaka. Loren, pabayaan mo na anak mo na silibis ang 24 billion para magamit na calamity fund. Iyan ba dahilan kaya mainit kay Garin? Halaka, mga kababayan ko. Crisis talaga. Lahat ng pondo galing sa taxes namin ay ninanakaw ng mga kawatang sa pangunguna ni Adik at kawatang Meme si kawatang Romualdez ako, Andy Guzman. Legarda versus Claire Castro. Sinunggaban ni Loren Legarda si Castro. Sinalpak ito sa katangahan. Ayan po sinasabi ng mga tao. Mga senador nagtutulak ng state of emergency. Ayan na mga kababayan ko. Anong masasabi nyo po dito sa pagsabog ni Loren Legarda? Sinampal ng katotohanan si Auntie Claire. Kasi sinasabi ng Auntie Claire mga kababayan, o mga kababayan ko, huwag kayong magpanik kasi wala pa namang dito. Wala pa namang nararamdaman na oil crisis sa Pilipinas. Kayang-kaya pa natin. Parang tanga lang no mga kababayan. No? Huwag kayong magpanik. Wala pang crisis sa Pilipinas.
Parang tanga lang, parang bobo lang. Abogado ba ito? Tanga-tangahan lang, maang-maangan. Eh, sinasabi ni Loren, maang-maangan ka ba? Claire Castro, ginagawa mo tanga mga Pilipino? For transparency, for better democracy, mga kababayan, this is The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.